Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Tuesday po ngayon. Masayang Tuesday sa inyo lahat. Masayang Tuesday, Nelson. Masayang Tuesday, Jen, at masayang Tuesday sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung nasa ibayong dagat. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, sana po ay okay kayo dyan. Dito sa Metro Manila, mukhang maghapong makulimlim, Nelson. No? Yes. Wala naman pong walang pag-ulan. Na? At sana ay magtuloy-tuloy ang ganitong panahon. Pero Yan. sabi ng Pag-asa, huwag kayong kasiguro. Anytime, pwedeng magbago ang lagay ng panahon, Nelson. Ganun ba? Yes. Talaga naman, no? Ay, nako. So, ano bang pag-uusapan natin today? Ha? Baka gusto niyo pong magpunta ng China. Bakit? Kasi alam niyo naman, ang ating bansa, bagamat mayroon tayong pagpapalitan ng mga maiinit na salita, aminin naman natin ang totoo, maraming Pilipinong nasa China at maraming mga big-time Chinese businessmen ang nasa Pilipinas naman. Di ba? Oo, tama, Ito, tama, halos lahat ng mga malalaking negosyante sa Pilipinas. Oo nga. Yung 10 pinakamayayamang Pinoy, parang 8 o 7 ang sa kanila mayroong mga dugong Chinese, Nelson. Oo, halos lahat naman dahil naman. sa kasaysayan ng Pilipinas noon pa Tayong dalawa lang ata ang hindi napasamang Subarjaga tsaka Lubao na? Pero hindi kami kasama sa 10 may di ba ang walang bilyar. Kasi yung first 3 mga anak ni Henry C. yun di ba? At maraming iba pa. Di ba? ba't mo naman nabanggit yan tungkol sa Chinese na mga Kasi negosyante? nga, mayroong mga bagong regulasyon ngayon, Nelson, at naglabas po ang China ng mga bagong visa regulation. Ito, Paano yan? ang binabanggit natin dito, kung kayo ay pupunta ng China para doon ay magnegosyo. Nakikinig kayo si JJ ngayon? Ito, Siguro. ito isang araw sa Pilipinas, isang linggo sa China. Ibig sabihin, kung magne-negosyo ako, karaniwan naman talaga mga Pilipino dyan nagsosource, no? Totoo. Pumupunta talaga dahil Naghahanap ng mga mabibili. Yes. At May hanggang bagong, ngayon, ano ba yan? Yung visa regulation ba, mas maluwag o baka naman mas mahigpit? ito po, naglabas na po ang China ng State Council Decree 841 na nagpapatupad po ito ng bagong exit at entry administration na paghandaan po ninyo. September 15 na po ito magsisimula. Malapit na. Yes. Ilang linggo na lang. Mga 3 linggo. 3 weeks, 3 weeks, ano ha? So may bagong visa regulations. Yan. Paano yan? Ito ho, binibigyan nito ang mga probisyon ng decree ay mahalaga sa mga Pilipinong naglalakbay patungong China. Lalo na ang pagbabawal sa maling paggamit ng visa na kanila pong inaplayan. Ayun. Oo nga. Ikaw ba nakaranas na magpunta sa anumang estado ng China? Isang beses. Ganon. Pero may naman yan, sa travel agency. Siya na nag-aayos? Iba kasi ito kasi sinasabi mo. Hindi lang pala sa business to, lahat na. Lahat. Pagpasok sa paglabas mo ng China, Nelson, lahat ito. Bago ito, September 3. Kaya dapat alam natin ito. Sabi ko nga sa'yo. Anong bago? Binabanggit po ng embahada na ang visa category na ina-applyan ng mga Pilipino dapat akma sa aktwal na mga aktibidad nila sa China. Lagi naman ganun dapat, di ba? At dapat anya ay tunay ang lahat ng mga sinusumiting dokumento dahil sa pag-sumite ng mga peking materyales o ang iba, sinasadyang imali ang representasyon sa anumang aplikasyon ng visa ay maaari pong magresulta
yan eh. Oo. Di ba? Pupuntahan mo lang yung ruins, sa lakad-lakad ka ron. Tapos babalik ka na ulit ng China, ng Hong Kong. Ayan nga. Di ba? O, yun. Tapos mahal pa ang mga hotel ng Macau kumpara mo sa Hong Kong. Di ba? Kaya yun ho ang tanong natin dito, paano kung ikaw ay merong negosyo, sabi mo nga, magsusource ka ng mga pangangailangan mo sa China. Di ba? Oo. Oh. Higpitan lang naman nila ang ibig sabihin. So dapat ang ilalagay mo dyan, parang pag pumunta ka ng Japan, di ba? Sa Japan, napakahigpit yan. Meron ka talaga itinerary. Di ba? Day 1, day 2, day 3, etc. etc. O, halika, Irma. Ayun, Nelson, di ba? O, ganun ang sa ibang bansa rin, di ba? Ay, experience mo sa ibang mga bansa, di ba ilalagay mo yon sa itinerary mo? Yes. Oh, ang ngayon ata, ang China, ganun din ata ang gagawin. Lahat ng pupuntahan mo, kinakailangan nakalagay na doon. Ang linya, sabi na, yung itinerary mo, unang araw, pag galing mo sa airport, sakay ka ng ganito, ganyan-ganyan, saan ka pupunta, day 2, day 3, day 4, pagkatapos ay hanggang sa pag-uwi mo ng Pilipinas. Yes. Yun. Ayun ang ating, dapat ay malaman na po ng ating mga kababayan. Kasi sabi ko nga sa iyo, tumambay ka ng airport ngayon, napakarami ng mga Pilipino ang pumupunta ng China, pero sa kabilang banda naman, mga Chinese national naman, balik-balik din naman sa bansang Pilipinas. So, yan po yung bagong regulasyon na ipatutupad. Pero ang tanong dito nila, meron ba itong kinalaman sa kasalukuyang ating pakikipag-ugnayan sa China? Di ba? Yung Itong mga sigalot sa West Philippine Sea. Sigalot, yung palitan ng maanghang na pananalita do isang araw ay DND officials at saka China Embassy ang nagpapalitan ng maanghang na pananalita. Di ba? Yung pagpunta ng US Force military doon sa Sanjia property na nasa Mindanao. Malaking issue pala sa kanila yon. Pero sabi, wala naman doon yung kinalaman sa anumang seguridad, kundi tinitignan lamang yung facility na Sanjia kung pwedeng magamit daw po sa balikatan exercises. Mukhang ayaw maniwala naman ng China. Sa dami ng pasilidad na pupuntahan niyo, bakit yung property ng Sanjia ang inyong i-inspeksyonin? Sa kabila na sinasabi niyo na mayroong radioactive material sa mga lugar na yan. Di ba? May mga nakalalasong chemical. Tapos gagamitin yung kampo, dako ng military exercises. Mukhang hindi niya tama yan. Di ba? Oo. At pagkatapos nun, meron pang mga maanghang na palitan. Naalala mo, nung nakaraan, maraming mga Pilipino ang pinaguhuli sa China. Yes. Tayo naman, dito, ay marami din pong mga pinaguhuli, mga Chinese national na sinasabi nagkatrabaho doon sa mga steel company na nasa Pilipinas. Yes. Meron doon sa Cagayan de Oro, meron dito sa Davao, meron din doon sa may bahagi ng Pampanga. Ang akusasyon laban sa kanila ng mga opisyales natin, una, may radioactive material, pangalawa, may mga peking bakal. Mga substandard na steel ang nabibili sa kanilang mga pasilidad. Yun nga. At ito daw po ay magdudulot ng panganib sa mga gusali na narito sa ating bansa kung tayo ay makakakuha ng mga substandard na ito galing doon sa mga pabrika na yan, Nelson. Ayun. Di ba? Yun. Tinignan ko dyan yung mga magiging pagbabago kasi hindi naman natin makita rito sa istorya na hawak natin. Ang magiging pagbabago lang naman pala ay kung dati ay routine procedural check, parang tinitingnan, ang mga dala-dala mong dokumento. Ngayon, statutory liability, digital audits, and mandatory penalties na. Magpapataw na ng mga multa? Ibig sabihin ay titingnan talaga sa record kung meron kang mga dokumentong legit para sa travel mo sa China. Okay. Halimbawa, kasi kung nandun ka, nagtuturo ka sa mga universidad ng China. Diba? Meron kang wala namang problema sa kanila kasi visa na gagana, parang nandun na sila .
Yung mga papasok pa lang, yung mga bago. Yung mga bago. Kasi dati, siguro, nahihirati yung iba na tourist, pero nagbi-business. Oo. Alam mo ng Pilipino, ganyan Ganun ang malimit, ginagawa. Oo, Di ba? oo. May dala-dala maliit na pyesa. Di pala, ipakokopya dun sa... Di ba? Ang iba naman nagsosource. Lalo ngayon, Nelson, ha? Mamaya, mayroong ipinahayag ang Pangulo na tayo pala ngayon ay magpapalakas na ng produksyon ng electric vehicle. Oo. At kung ang pag-uusapan na electric vehicle, nako, isa sa pinakamalaking source ang China. Naman, oo. Di ba? Kasi baterya. At saka ang China, parang meron silang taon ata na totally aalisin ang paggamit ng crudo sa kanilang bansa. Puro electric na sila ngayon. Oo. Yan ang kanilang direksyon. Ang mga katabing bansa natin, ang Singapore, parang in 5 years, wala nang di gasolina ang sasakyan sa kanila, lahat electric na. Yan ang ano ngayon, yan ang trend na ngayon, Nelson. Yes. Oh. Pero yun na nga, ang ating binabanggit dito, ito ba mayroon ba itong malalim na pakahulugan o malalim na dahilan bakit biglang ganito ang gagawin ng China? Sa tingin ko naman wala. Ganun? Kasi lahat naman ng bansa talagang dapat maghigpit ng So batas ito, nila. Di ba? simpleng reglamento lamang siguro ito. Kung ano yung nakalatag, kasi tinignan ko, wala namang unfair na nakalagay. Okay. Basta naman nakalagay, basta Pilipino. 30 million. So lahat ito, kahit anong nasyonalidad ka, basta pupunta ka ngayon ng China. Mahigpit yung Hindi kung ganun Hindi tayo ina-isolate lang. Hindi tayo din siguro, maghigpit din tayo sa kanila. Bakit? Dati na naman tayo mahigpit. Lagi talaga, mahigpit naman talaga ang batas. Yung nagpapatupad ang maluwag. Ayan. Kasi binebend nga ang law to please the people. Dati alam ko, bakal lang ang binibend Yan nga. para ubakma doon sa gusto mong paggagamitan ng bakal. Totoo. Di ba? Kahit matibay na bakal, asero yan kapag binend mo yan. Ngayon, pati batas pala. Ha? Yes. Trend na rin ba yan Oo. sa Pilipinas? Kaya kailangan talaga higpitan para hindi na bebend. Ayun. Anyway, yan siguro ang dapat ay mapagtuunan natin ng pansin. Again, sabi ko nga Nelson, sa atin at sa mga negosyante, siguro tayo, pangkaraniwang mamamayan, wala naman tayo gaano. Ngayon, wala tayong business interest sa China, baka hindi natin ganong ipag-alala ito. Pero kung ikaw ay merong business interest dyan sa China, mag-iisip ka rin mabuti. At lalaliman mo pag-aral mo, anong dahilan, bakit nagaganito. Ngayon, kung ito'y paghigpit lang, sapagkat sa makabagong panahon, usong-uso talaga, palusutan ngayon. Hindi na naman sa Pilipinas, mag-isip ang mga bansa, Nelson. Di ba? Ayan. Pagka pumunta ka nga dyan sa, yung sa kulungan ng immigration, sa 10 nakakulong, parang 5 Chinese national Sa dami. Sa dami ng mga nakakulong dyan. At ang iba mayroon din namang mga kaso. Yun. Ay, naku. Gusto mo ba ituloy ko na yung sinasabi ko sa Pangulong Bongbong? Electric vehicle, sabi mo. Papagawa tayo. Mukhang ito na po ngayon ang direksyon. At kapag ito'y pinalakas natin, again, isa sa mga bansa na ating lilungunin ay ang bansang China. China na naman. China! Tsak na tsak yan. Hindi po pwedeng pupunta ka ng ibang bansa at ipagwawalang bahala mo ang China. Kung naman, electric vehicle ang pag-uusapan. Kung totoo sila, lahat naman ng negosyo. Ayan, yun nga, Pero ang unang, ano bang bansa? Di ba si Elon Musk, pero kanyang Tesla, Amerika, nag-produce din kasi nag-produce sila. Pero ngayon, ang Tesla, tinatalo na nung BYD. Naman. Di ba? Sa tatag, sa lahat ng aspeto, Nelson. At ngayon daw, ang balita ko, maging sa presyo, kasi yung halos ang BYD, kalahati ang presyo. Pero ang forma ng Tesla at saka ng BYD, halos ang galing na rin ng forma ng kung pormahan ang papag-uusapan. Ito, alam mo ba, binisita pa lang personal ng Pangulong Bongbong ang pabrika ng piyesa at mga bahagi ng sasakyan para po sa civilian. Civilian ito at maging sa military jeep sa Caloocan City. Meron pala sa Caloocan?
Saan lugar sa Caloocan ito? Meron ba bang espasyo sa Caloocan na ganitong kalaki, no? Eh, baka dati na yan. Oo nga, no? Sa kanyang pagbisita, tiniyak po ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa mga local manufacturer ng mga piyesa ng sasakyan at titignan kung ano may tutulong ng pamahalaan upang higit pang mapalakas ang produksyon sa industriya sa Pilipinas at isulong daw po ang e-mobility para mabawasan ang pagdepende sa petrolyo. Pakinggan natin nga ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Mahal na One Pangulo. is a 60-year-old company. Pero ngayon, kaya tayo nandito, tinitignan natin kung ano yung mga kailangan gawin para kaya na nila na makapag-fabricate ng all Filipino na electric na tricycle at saka electric na jeepney kung sakali. Ayun, ang ikli naman. Hindi nyo man lang hinababa. Ano sabi? Oo. Ayun, ang ganda ng tricycle na nakita mo ba? Electric pala yan? Oho, MD1. Electric tricycle. Oh. Ayan, oh. Dito na pala minamanufacture sa Pilipinas. Ang galing, ano? Paano kayo yung durability niya, no? Tsaka yung... Yung pinakita bang finished product? wala bang ano yan? Ano yung finished product? Ito, yan o, jeep o. Ayan, jeep. Hindi, parang golf cart eh. Oh, Ay, hindi, yung sasakyan mo yun eh. Hindi, bakit nandun na parada? Pinapa-electric mo ba? Oo. Pinapa-convert mo electric? Ayan, yung mga bago sa gawa. Tool and die. Diyan mo. Hindi mo matetepok yun. Ayan, oh. Walang sinabing background, no? Sino may-ari, sino nagpapatakbo. Sayang na ba? Hindi naman lang dinagdagan ng impormasyon ito, Irma. Walang ka detalye. Oo. Oo. Sino kasama ng Pangulo? Yung pag nasarap ng tawa, hindi si Along malapitan ba yun? Caloocan daw. Hindi si Along yan. Malaking tao eh. Oh. Ha? Solidum ba yan? DOST Secretary, Renato Solidum? Ay, ito naka-dark. Ay, ito si Solidum yung nasa tabi ng Pangulo. Yung naka-dark. Ito. Oh, ito. Kilala mo ba yan? Yun daw sa kumpanya. Si Dom Silu. Solidum yung isa. Ito naman, Dom Silu. Ito ha. Baka makakita ka background dyan, oh. Kortong-korto naman itong story natin. MD1 is a pioneer in automotive parts manufacturing. Recognized internationally for producing machine press metal parts and restoration bodies of vintage civilian and military jeep. So nagre-restore lang sila dyan. Nagre-restoration area pala ito. Ang ginawa, in-inspect ang planta para i-identify ang existing capabilities, equipment gaps, and technical requirements needed to full-scale EV fabrication. Ayun, so magkakaroon ito, full-scale operation na sila. Tiningnan lang. Electric vehicle. Oo, kung maaaring i-convert. Hindi pa gumagawa dyan. Oo, ang ginagawa dyan, yun nga, yung mga dating mga luma na inaayos, military jeep. Tapos kino-convert nila kung pwedeng electric vehicle na. Ngayon, tinitingnan nila ano ang mga dapat na baguhin dyan para makapaggawa na tayo ng full-scale electronic vehicle fabrication. Yun, malinaw, di ba? Oo. Ayun. Kasi di ba tama dati ito. naalala ko, yan Nelson, ipinupush na dati pa ng Department of Energy, di ba? Oo. Na talagang araling mabuti yung full electric vehicle sa Pilipinas. Ang gagawin ng gobyerno dyan, tutulungan ng national government itong pabrika. Itong yan. si Ginong Juan pala yan. Oo, at bibigyan din ng mga technical consultant para maitayo nga yung commercial scale EV assembly.
Ayun. So itatayo pa lang yan, ha? Oho. Oo. So ngayon, ang operation nila, restoration pa lamang ito. Oo. Yung nakikita natin dyan. Ayun, sana tulungan mismo. Oo. Kasi kanina hinahanap natin finished product. Oo nga. Iba pala yan. Di, pero meron ng ibang mga, baka yun, ayun, Yan, tricycle na kulay puti, oh. Baka... Hindi ba electric yan? Wala pa siguro. Ito, C-Trike, oh. Baka yan yung mga gagayahin nila. Oho. Yan. Hanapin nyo nga yung si Ginong Juan para makapanayam natin, ano? Oh. MD Kung Juan kalookan lang naman pala. Enterprises. Oh. Ipahanap natin si Ginong Juan. Ano ang kailangan yan? Baka makadagdag tayo ng investment yan, Nelson, eh. Eh kasi kung... pero marami na sa mga tauhan, eh, no? O, nag-ooperate ngayon dyan, oh. Kaya nga, operational naman sila eh. Oo. Para may mga fabrication din sila ng mga body, etc., etc. Ang may-ari pala niyan ay si Romel T. Juan. Yun, sabi ko sa'yo, Romel Juan, eh. Oo. Oh. Oo. Advocate siya ng electric vehicle. Ayan ang mga Pilipinong dapat nating tinutulungan, Nelson. At former president ng Electric Vehicle Association of the Philippines. Oh, kita mo na. Ibap? Oo. Purada? Oo. Pero ang nag-establish daw ng negosyo ay si Dr. Maximino Dionisio Juan, kaya MD. Ayun. Maximino Dionisio. Oho. Yun. So matagal na pala itong pamilya Juan na ito sa ganyang industriya, no? Saan, ano? 1967. Wow. Oh, ang Ano ginagamit, na ang mga nagawa nila? ang ginagawa nila diyan mga surplus vehicle and replacement parts. Mga piyesa. Ayun, tama, mga fabrication nga siguro ito. Bawa may mga sirang kinukuha nila yung mga piyesa Oho. na ginagawang replacement parts. Ayun. Hanggang sa sila ay maging full body fabrication and global Sabi ko sa'yo, fabrication nga. Yun. gumagawa na ng ng Mga body, nung, yan. Oo, yun yung nakita natin kanina. Tamang papagawa ko ng cart dyan, eh. Oo, pwede. Pwede yan, ano? Oh, paglalakuin ko ng pandesal at saka ng lomi dyan sa paligid, oh. Di ba? Electric vehicle na ngayon yan, di ba? Oh. Electric na. Electric na, wala pang kuryente. Wala pang wala pa palang petrolyo. Yes. Ayan. Tsak yan, Nelson, ano? Again, ang buong mundo, hindi lamang po ang Pilipinas, hindi lang po ang China, kundi ang buong mundo, ang trend talaga ngayon ay electric na, Nelson. Sa kabuuan na po ng mundo kasi ang plano talaga nila, pababain na yung carbon emission. Ang number one kasing polluter ng hangin at ng ating kapaligiran ay nanggagaling po sa transportasyon. Tama. Napakataas na porsyento. Transportasyon at saka yung mga pabrika. Ngayon, kung mababawasan mo yan, yung sa transportation, napakalaki ng pwede nating masave. May kinalaman po sa ating kapaligiran. Yung ozone layer natin, Nelson. Yes. Yeah. Pero ang sakripisyo mo naman dyan, yung mina. Oo. Kasi mga minerals mo, saan manggagaling? Sa lupa, dito. Yeah. Dapat makita ito bilang isang malaking larawan, potensyal ng mga Pilipino, Nelson. Kasi kung yaman ang mapag-uusapan ng minerals at mga raw materials ng baterya na ginagamit ng electric, galing po sa Pilipinas. Yes. Di ba? Yan pala dyan sa may Diparo, Novaliches, Caloocan City. Papalapit lang pala dyan sa may bahagi ng Diparo. Ayun. Ipahanap natin yan si Ginoong Juan. At kung kinakailangan, puntahan natin para nang sa ganun ay maipromote itong bago. Baka kaya na natin, Hindi na natin kailangan mag-source out sa ibang bansa, Nelson. Di ba? Palagay mo. Baka makagawa tayo dito sa atin. Di ba? Meron silang Tesla. Oo. Anong mga magandang Filipino name? Tekla. Pag yung pangalan komedyante. Tapos sa China, sa China BYD yung ibang kumpanya, ano pa bang marami na, may mga electric vehicles ngayon Di kung meron tayong Pilipino, siguro Mangwan. Electric vehicle. Aba? Di ba? Maganda. Ay, si Mangwan naman ang may-ari ng kumpanya. Di ba? Sasakyang de kuryente. Gano'n. Kasi Tagalog Electric, electric vehicle O ayaw mo ng upuang di kuryente. Silya electric. Silya electric. Di ba? Pwede. Ayan. Mabuti, napansin na po ng ating gobyerno sa pamamagitan ng DOST at ng Pangulong Bongbong. Yan ang matagal na nating sinasabi. Suportahan natin ang gawang Pinoy. Di ba? Pabrikang Pinoy.
Sige po. Ay mamaya dyan, pagbabalik natin, Oh, na-discover na ang alin? kung saan ang punot dulo ng flood control scandal. Ba? Totoo? Oh, Ayun ang sinasabi ko. na-discover na. Yung utak ng skandalo. Yung munang ano, Ganun. kasi parang ba, nakutukoy mo na kung nasaan yung ano, Oo. yung sentro. Oo. E de, pupuntahan mo na, malapit na sa utak yung sentro na, di ba? Oo nga, no? Oo. Hindi kaya marunod tayo doon. Andun ang lubog sa bahay. Muntik na nga, muntik na. Pero meron na. Alam mo kung sino may sabi? Sino mismo? Si mismong ombudsman. Boying Rimulya? Oo. Ayun ang sinasabi ko Natukoy sa'yo. niya na ang pinakasentro. Nako. Ugat ng flood control. Sabi ko sa'yo, hindi titigil si Ombudsman Boying Rimulya. Tukoy na. Talagang susuy-suyin talaga yan eh. Di ba? Saglit lang. Maglakbay muna tayo. Relax muna tayo. Higop muna tayo mainit na kape, ha? Habang tayo po ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang saganang mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, yan po. Naku, green na green. Naku, apakababa ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay. Hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-5555,
4836 or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page or email gcmch.ph@gmail.com. Ayan, tuloy po ang ating palatuntunan, Nelson. Saan ang sentro, ang epicenter ng flood Lindol. control? Hindi, parang lindol. Ang pinakasentro talaga Ang sabi ng flood control scandal. Ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, Yan kasi na. humarap na sila sa House eh. Sa mga budget ata ito eh, ha? Ganon? Budget ng Office of the Ombudsman. Kasi, tama, ombudsman tsaka ngayon, DOJ eh. Oo. Department of Justice. Doon natanong na siya. Okay. Ano bang update nyo dyan sa, sa flood control, sa investigasyon ninyo? Okay. Ano ba mga lumilitaw? Ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, natukoy na nila ang epicenter o Yan. sentro ng flood control project. Yan ang sinasabi na natin. Sa pool. Alam mo kung saan? Saan yan? Sa Davao City. Davao City, pare ko. Saan? Davao City. Davao City yan. Ay. Wala nang iba. Sakto, ang galing, Oo. Davao yan eh. Ayan. Patay kayo Ang dyan. gusto mo mapakinggan, baka sabihin mo, hindi totoo eh. ha? Sige nga, tinukoy ni Ombudsman. Alam mo naman, tanod bayan yan eh. Oo. Sige nga. Pakinggan nga natin, Ombudsman. Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so, malinaw po ang sinabi. No? Epicenter of corruption. Control, Your Honor. Flood control Flood projects, control Your Honor. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay. Ayun. Yari kayo, mga taga Davao. Yari. Oho. Magtago na kayo. Oho. Ang nagtatanong pala si Congressman Tingyo yun, Di ba? At talagang pero sabi niya, wag don't draw into conclusion daw, sabi, di ba? Oo. Kasi inaaral pa nila. Pero pinalutang na mismo ni Ombudsman Boying Remulla. Alam nga naman, hindi nila i-push yan. Di ba? Kasi dapat. hindi naman niya basta palulutang yan Oo. kung, at tinatanong sa kanya, kung walang dahilan. Aha. Di ba? Ang sabi niya- Bagamat may pasubali. Ang sabi niya, mahirap kumuha ng ebidensya. Kasi wala doon mga tao nagsasalita. Ay, ibig sabihin, wala pa silang ebidensya na sapat. Kasi hindi nagsasalita siguro yung mga tao pa. Takot daw eh. Ba? Oho. Yan na. Yari na kayo dyan. At aalamin, si Ombudsman Boying Remulla, pakilala ko yan eh. Oo, anong pagkakakilala mo dyan? Talagang pag sinabi niyan, susuy-suyon talaga yan. Ganun ba? Oo. Basta ang tama dun sa target. Oo. Davao City. Pag lumihis, teka lang, lumilihis tayo. Hindi tayo sa Davao City. Magpadala tayo ng marami. Parang nawala ako sa wish. Kasi Jen, ganito yan, di ba? Oo. Sino ba doon muna tayo sa mayor. Oh. Ang mayor baka sa mga flood control na nadadawit din ba? Hindi masyado, Kasi may local fund. Meron silang local fund. Bukod doon sa pondo ng flood control na under DPWH. Ay, sino bang mayor nung ang presidente ay si Digong? Si Inday Sara. Ay, tama. Inday Doon Sara. nga ang Yun ang direksyon na pupuntunin talaga. Yun nga ang sentro. Oo. Oo. Tama. Sana makakuha ng mga matitibay na ebidensya talaga ang ombudsman.
Kasi, bagamat, sabi niya, di ba, yung kanyang don't draw into conclusion, binabanggit niya kay Congressman Tinio, pero again, kaya mo pinalutang ito, meron ka na kahit paano ay mga ebidensyang masasabi mo. Ang nagtataka lang ako dyan, sa tinagal-tagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon hanggang ipatigil, hindi man nabanggit ang Davao City. Di ba? Sa flood control investigation. Dati parang nahapyawan doon sa paratang na 61 billion yung kay Pulong. Oo. Nahapyawan lang. Pero tapos na yung mga, wala nang, yun nga. hindi na ongoing, lumabas na lang yun, hindi na sa investigasyon. Hindi na. Di ba? Kasi nagsimula talaga yung Bulacan. Doon talaga. So ang akala ko kasi ang ground zero, Bulacan dapat. kasi tinutukoy ni Kong hindi sa corruption kundi flood control scandal. Binigyan din niya kanina. Ang alam ko, nabulgar, Bulacan. Kasi doon sa may Kalumpit, Bulacan nga. At saka naglitawan na. Naglitawan na, sunod-sunod na yon. Pero dun sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kahit pa yung si Lacson nang nakaupo, hindi man nabanggit ang Davao. Di ba? Wala rin ako matandaan. Bagamat bumabaha rin sa Davao. Lahat naman eh. So, ayun. Wala akong masabi. At nung panahon na yon, sino ba rin ang congressman noon? Ang congressman noon ay Hindi pa. si Pulong ang congressman. Si Kong Pulong. Hanggang ngayon naman, siya pa rin congressman eh. At ang isa, si kabilang side, si Ungab ata. Parang dalawa sila dun eh. First district tsaka second district eh. Di ba? Ang mayor, si BP Inday, tapos pamalit nga sa kanya si Baste. Tapos nagkaroon ng eleksyon, di ba, nanalo si Digong. Dahil sa napunta naman sa ang ngayon, ay si Baste ang naging mayor. Dahil sa succession. Dahil sa succession. Ayun. So, paano ngayon yan? Bago ang malamang magpatawag ng panibagong investigasyon yan, Nelson. Kasi yung lahat nung inimbestigahan ng Blue Ribbon sa mga nakaraan, puro Bulacan, Luzon, Mindoro. Wala nga Davao, di ba? Yun. Ngayon, sa tingin ko, magti-trigger ito ng malalimang investigasyon. Ang sentro, ang ground zero, Davao. Kasi sa pinalutang na ito ng ombudsman. Nako. Di ba? Talaga naman, Kasi pwedeng gamitin ng Senado yan eh. Dahil sa may natuklasan nga ang ombudsman. Maaari ka ngayon mag-file ng resolution to investigate flood control scandal in Davao City. Hindi, ayaw na nga di ba? Sabi niya sa ombudsman na pagka-flood control. Ayaw nila sabi nung chairman di ba? Ayaw nila yung mga dati, pero ito bago eh. Ano ba, Taguig yan, pwede? Ayaw, pwede yan. Davao, pwede yan. Bagong yan eh. Bagong discover ito eh. Di ba? Paalam tayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ano ba dinagdag ni Ombudsman Boying doon? Kasi nakita mo si Congressman Tinio di ba? Nung tinatanggap niya yung parang nabigla rin siya. Hindi rin niya ina-expect yung sagot ni Ombudsman Boying Rimulye. Di ba? Kaya dapat dagdagan pa ang intelligence fund ng Ombudsman. Magkano intelligence fund ng Ombudsman noong nakaraan? Maliit lang sa ombudsman. Maliit lang ba? Hindi ngayon kasi marami silang alamin. Ngayon baka damihan na. Baka billion na rin. Baka hindi daw nagsasalita yung mga tinatanong nila eh. Diba? At maraming natatakot eh. Pero ganito ang paliwanag ni Boying dyan, ombudsman. Kasi baka naman bigyan nyo nga ng kahulugan na doon lahat may corruption eh. Tinanong naman siya, di ba? Ibig sabihin ba, sentro ng corruption? Hindi po. Flood control scandal. Etong sabi niya. Sa panayam, pagkatapos ng pagdinig, ambush interview. Ipiniliwanag ni Remulla na ang paggamit niya ng salitang epicenter ay tumutukoy sa napakalaking bulto ng pondo na inilaan sa Davao City para sa mga proyektong pangontra ng baha noong mga nakarang taon. So wala pa silang conclusion kung yung pondo ay hindi naman nagamit ng tama o nagamit.
Ibig sabihin nito, maraming pondo doon, titingnan pa nila kung ginamit ng tama yung pondo. Epicenter dahil malaki daw ang budget nung panahon na yon. Ayun. Kasi sa Bulacan, Nason, sabi ni Governor Daniel Fernando, Magkano? 41 billion lang eh. Billion. Dito kayo sa Davao. Ay sa Davao, sa isang distrito lang. Dati lumutang again yung kino-quote natin dito ay yung paratang kay Pulong ay 61 billion daw. Ganun daw, ba? Oo. Iba pa yung sa ibang mga lugar siguro ng Davao. Baka Davao Region. Ang laki nun. Ayun, malaki yun kung Davao Region. Pero kung Davao City lang, dalawang distrito ang Davao City. Yes. District 1 at District 2. Banggit niya, Davao City, di ba? Oo. Ayun, hindi naman Davao Region eh. Ayun. Sa loob ba ng ilang taon, halimbawa sa pangunguna ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon yun, nasa, no? In 6 years, magkano ang nilaang flood control project diyan sa Davao? At sa iba pang mga lugar. Ayun. So, babalikan siguro ng ombudsman yan, Nelson. Oo, tama. Diba? Oo. Yung Bulacan, hindi na. Wala, kalimutan na yung Bulacan. Wala na. Ayun po. Anong pang paliwanag niya tungkol doon? Kasi na-ambush interview pala siya. Putol na doon. Ay, Yan ang paliwanag lang. niya. Ayan. Kung ako sa inyo, maghanda ano po yung mga taga Davao kung paano nyo sasagutin ang ipinalutang na isyong ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Yun nga. Kaya bakit daw yung tinawag na epicenter? Dahil malaki ang pondo. Sa laki ng pondong inilaan dyan. Napunta. Ayan. Kasi itong nakaraang mga malalakas na ulan, sabi ko nga sa iyo, binabalita rin natin, Davao din, ayun, binaha din yung lugar na yan. Bumaha din. Bumaha din po dyan. Tapos sabi niya, baha din daw pala ng pondo. Yes. Ayun. Alam mo naman dito sa ating palatuntunan, sabi nga natin, kung ano yung balita, factual lang tayo eh. Oo. So, abangan natin ngayon. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mag-iimbestiga. Yes. Tuloy ang investigasyon. Anong next? Dito naman pala sa Bulacan, Jen, yung 2022 to 2025, 44 billion. 44 ba? Sabi lang kasi narinig ko 41 eh. 44. In how many years? Yung 2022 to 2025. Ang kasalukuyang administrasyon na yan. Hinahanap daw ni Governor Daniel Fernando eh. Ayun kasi nga. yun daw lahat, hindi pala dumaan sa kanya, hindi daw dumaan sa local. Ayun daw ay proyekto lahat ng national sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways. Yun ang yun ang malaking problema sa atin, Nelson eh. Kapag may project ang national, sagasa ang local. Yes. 'Di ba? Ang local naman, kapag may sariling mga proyekto, governor, mayor, etc., hindi din naman nakikipag-coordinayan sa DPWH. Kanya-kanya nga eh. Kaya sala-salabat ang ating ngayon, mga drainage system, kung saan dumaan ng tubig, ba't hindi kayo nag-coordinate? Hindi coordinated yung dahil ng tubig di ba? Sabi kasi ng DPWH, pag nag-coordinate kami dyan, may pass-through charge. Naku po. May pass-through charge. Pag dumaan kami kay mayor, kay congressman, lahat ng dadaanan po, mababawasan yung budget namin eh. Lahat commissioner yun. Lahat po yan. Hindi pwedeng walang yan. Humawak ng palayok, di dapat maulingan. Nako po. Yun ang nangyayari. Yan ang problema. Kaya ang gagawin daw po nila, implement, bahala na kayo, maghanap kayo dyan kung saan dadaan yung flood control projects. Kaya nagtataka yung mga tao, ang nilagyan ng flood control, hindi naman yung dinadaanan ng flood. Di ba? Tapos dun sa may baha, walang project. Nung hinahanap nila, wala po, lumihis. Nasa ibang lugar pala. Ito pa ang solusyon sa baha, Jen, ha? Meron pa? 1 billion pesos naman. Alam mo kung... kulang yan, kung 1 billion lang. Hindi, ito. Pang buong bansa na ito. Ha? Oo. Pang buong bansa. Malit nga, 1 billion, ha? Parang patuka lang sa manok yan, kung gano'n. Ito ay kayang-kaya na. Sino nagsabi niyan? Baka nananaginip yan. Hindi, ito ay para sa Project NOAA. NOAA. Project Nationwide Operational Assessment of Hazards. Alam mong kung saan nila gagastos sa inyo, 1 billion? Alam mo yung, speaking of Project NOAA, kung ito aalamin na, kasi dyan talaga,
ang mga nasa Project NOAA, mga expert yan, Nelson, kung susundin mo lang yung master plan from NOAA, sa tingin ko, masusolusyonan ang problema natin ng flood control. Ito, warning ito, Jen, pagwa-warning. Gagamit na po ng artificial Ayan, intelligence sabi ko sa iyo para sa maagang warning sa mga tao kapag may parating na baha. Alam mo, dapat ang DPWH at LGU, dapat coordinated yun sa Project NOAA. Malalim ang pag-aaral ng Project NOAA. Ang problema, recommendatory, parang hindi rin pinapansin yan Totoo yan. Di ba? Kanya-kanya nga eh. Yun na nga. Hindi importante na may study dun sa isang lugar tungkol sa itatayong project. Wala nang study. Ayun. Ang importante, magkaroon ng project dyan. Ganun na nangyayari, May di ba? pangatwira lang. Kailangan namin dito yan Kumbaga, depende sa flex ng muscle mo. Wala nang project Kapag ka study. matapang, hindi, gusto ko dito, ganyan. Hindi pa, sabi ho ng Project NOAA dito Sinong NOAA? Bayan mo, NOAA na yan. Tuloy ang proyekto dito sa lugar ko. Ayan, na nangyari po sa atin. Ano daw gagawin sa 1 billion? Ayun nga. AI. Paggamit ng AI para sa early warning ng mga tao na may parating na baha. 935 million for research, yung natitirang 65 million ay para sa management. Ayan. Tama yan. Dati dito sa atin yung mga ilog, di ba meron tayong yung signal, yung warning device. Naalala mo yung umulan dun sa Cagayan de Oro City? Oo. Naalala mo, nagkukwento pa nga si Richard de la Cruz, pati bahay ni Richard de la Cruz, yung nadaanan ng tubig. Mag-a-alarm na Wala daw kaulan-ulan sa kanila. Magdamag. Hindi nila alam, sa bundok pala, bumubuhos ang malakas na ulan. Kaya bumaha. Kaya bumaha, nung sumalpok sa kanila, buti na lamang daw nakaalis sila doon sa lugar na kanila kinaroroonan. Kasi yung mga river system, parang ninakaw yung mga gadget na ito yata yung nagbibigay ng alarma kapag tumataas ang tubig, may dumadaloy ng tubig mula sa bundok, papunta ng kapatagan. Ay, tumutunog yan. Oo. So ngayon ito kung AI, Nelson, ano ito, sa himpapawid o paano gagawin dyan? Hindi, yun lang ang Magsisignal. yun lang ang titingin sa model. Titingnan niya kung kasi ang AI dyan, nakikita, nababasa niya yung Ganon? yung mga, alam mo, nakita niya, ganito yung, pag kinumpute niya, ganito lakas ng hangin, ganito kadami yung, ganito ka ang temperatura, ganito ka baba ang ulap, magkakaroon, ma-detect niya kung ano ang mangyayari. Mape-predict niya. Okay. Depende kasi yan dun sa mga naunang pangyayari. Akala ko, maglalagay man lamang ng mga gadget. Parang ginawa niya sa Marikina River. Diba? Kasama yun, dapat. Ganun. Kasi saan kukuha ng detalye yung AI? Kasi kapag first alarm mo, tutunog na yan, mahina. Hanggang third alarm, hindi natitigil yung alarma hanggat hindi kayo naglilikas. Oo. Diba? Ito naman, wala pa yun. Hindi pa umaabot yung tubig. So meron ng yan. Maralaman Madidetect na niya. na. Kasi parang calculator Iko-compute niya kung anong oras pupunta rito. Ayun. O anong oras uulan. So kung halimbawa, umuulan dun sa bundok, Malalaman niya Malalaman niya kung anong bilis makakarating yung tubig. buhos sa mga kabahayan. So yung mga tao ngayon, makakaalis. Makakaalis agad. Early warning nga. May mag-monitor na ba yan? Naman Warning. Baka naman, alam mo naman sa atin, puro gadget lang. 1 billion to Project to Ayun. Nakita mo yung mga CCTV sa atin, mga dami. Hindi, totoo yung mga CCTV, hindi lang nila, pwede namang lagyan ng motion detector Oo, meron mga ganyan Tapos ngayon, alam na lagyan mo lang ng AI, alam na niya kung anong napapanood, kahit walang tao, kung anong napapanood din Diba, sinabi niya na, may mukhang magnanakaw doon. Suspicious looking. Bigla mag-send sa'yo na message. O may nagnanakaw doon sa O kahit hindi ka nakabantay doon, makikita mo, mag-aalarma doon sa tao. Dapat ganun na. Ganun ang ginagamit na natin. Ganun na dapat. Oo. Halimbawa, yun, diba, yung water tributary sa mga bundok na pwede magpanganib. Alam mo, na-detect doon na ganito nakataas, mako-compute niya kaagad gaano kabilis yung takbo niyan. Aapaw ang tubig pagdating sa ganitong lugar. Oo, mga 3:30. Mga ganun. Alarma na ngayon yung yun. Maghanda kayo. Sasabihin, in 30 minutes, magsilikas na kayo. Hindi yung nandyan na yung tubig. Ganyan ang pagkakaintindi ko kung tama. Ayun.
Ako, sabi ko nga sa iyo, mga nandyan sa Project NOAA, mga ekspertong tao dapat pinakikinggan yan eh. Ang Parang problema si lang, Noah, di ba? Nagtayo siya ng daw, ang Oo tagal nga, pa nung bagyo, di ba? hindi pinansin. Oo, kaya ganyan yung Noah, yung parang matagal pa, pero alam mo na kagad. Oo nga, no? Hango sa... Hango yan sa kay tunay Noe. na pangyayari, oo. Babaha. Ba, biglang tutunog, tut, tut, magtayo na kayo ng ano. Handaan niyo na yung bangka nyo. Ayan, sana i-consider yan. Kasi alam ko, under DOST, Oo. yung project NOAA na yan. Pinagsama-sama to na scientist eh. Ayan, meron Mga pa nga, expert po yan eh. may hazard map pa nga, di ba? Ayan. Yung hazard map, hindi naman pinapakinabangan, hindi ginagamit din eh. Ayan, kasi alam mo, ano pa yan eh? Matagal na yung hazard map na yan. Matagal na, nagbago na nga eh. Sa lahat ng probinsya at bayan, tukoy na nila kung ano ang panganib. Kung saan pupunta yung tubig. Yan. Tapos kapag umulan, ano ang lugar na pwedeng mag-collapse? Soil erosion, rockfall. Yes. Tukoy na po nilang lahat yan eh. Kaya sa susunod na mga pagka ito nag-implement na, kasi ngayon, di ba, ang tatanggap nating NDRRMC, parang masyadong malawak eh, no? Oo. Yellow alert warning sa ganitong mga ang dami, di ba? Totoo. Pag dumating ang panahon na yan nakalatag na, baka sabihin niya sa'yo, dyan sa kinatatayuan mo, uulan. Ba? O kaya nakatungtong ka sa sinkhole. Oo, pwede ganun. nga matidetect na pwede yan. na, Galing, mga ganun ka tindi ng technology. Hindi malayo yan. Bakit, di ba, nabuo na nga ng Project NOAA yung kung tatayo ka ng bahay, matutukoy niya kung ikaw ay nasa bed ng ng earthquake bed eh. Earthquake line. Fault line. At saka di ba, dito sa lugar, tatayo ka ng ng bahay sa isang lugar, ano panganib? Itutuloy mo ba pagkatayo o hindi? Yun nga yung Tukoy na yan eh. Oo. Ang implementation na lamang po dyan, ang hindi talaga nagagawa eh. Totoo. Naku. Kaya sino na bang hepe ng head na ngayon Project NOAA? Dati si Ginoong Mangahas no? Ngayon na hindi gano'n napapansin ito. Pero sabi ko nga, so napaka-importante yung departamentong yun eh. Hindi lang talaga pinapansin. Kasi nahirati tayo sa lumang pamamaraan ng pagbibigay ng warning. Wala, kanya-kanyang diskarte nga. Yung kanya-kanyang tawag ito, kanya-kanyang diskarte para kumita. Yun na nangyari. Yun na nangyari. Ay, no. Oo. Alam mo bang ito pala Nelson, natukoy na. Di ba kayo na, yung epicenter, sinabi mo, natukoy yung sa flood control scandal. Ito naman, ngayon, natukoy na rin. Sino ang nag-iimpluwensya sa mga bata para gumawa ng karahasan? Sa paaralan. Sa mga paaralan. Ang tawag daw pala ay groomer. Oo, nag-groom. Mamaya po, pag-usapan natin yan at baka ang inyong mga anak, wala kayong kamalay-malay, nai-impluwensyahan na pala ng mga tao ito. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. At eto na nga, Nelson, sabi ko sa'yo kanina, di ba, binabanggit mo, Ombudsman Boying Rimulya, natukoy na. Ito naman ngayon ay si Director Melvin Matibag ng NBI. Ba? Nako. Natukoy na nila ang grupo ng mga groomer. Hulihin na yan. Dakiyari kayo. Dakmain na. Dakmain na po ito. Oo. Di ba, sabi nila, nung nakaraan, talagang papasukin nila ang investigasyon doon sa nangyaring pamamaril dyan sa Zamboanga. Pinasok na pala. Pumasok na po sila at ngayon, tukoy na. Ano sinasabi natin? Tukoy na po yung isang grupo ng mga groomer na ito ho yung mga nanghihikayat ng mga menor de edad na gumawa po ng karahasan, mga kababayan. Hulihin na yan. Ayon mismo kay NBI Director Melvin Matibag, tumatarget daw po ang grupo ng mga edad 12 hanggang 19, pare ko. Batang-bata, Ayan. At may tinatayang 1,000 miyembro na pala sila. Ang dami. Sa isa pong group chat. At karamihan mga kababayan sa mga miyembro ay mga Pilipino. Naku po. Bagamat may mga kasama rin mula daw po sa ibang bansa. Yan na. Binabanggit po ni Director Matibag na
nakapasok po ang NBI sa kanilang group chat. Ba? Pero, bumagsak ito. Ano, paano bumagsak? Ano yung sabihin nun? Pero, bumagsak ito makaraan. Ano makaraan? Ano ibig sabihin, anong tinutukoy bumagsak? Paano nag-collapse? Ha? Ano nawala ako sa ibig. Iniimbestigahan daw po ng NBI kung may kaugnayan ng grupo sa pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Nasabi nga po doon, yung dalawang mag-aaral, ano ha? Ayon po sa NBI, meron pa palang initiation. Aba? Ayan ha. Meron daw pong initiation ng grupo kung saan iniuutos sa mga miyembro ang paggawa daw po ng malarahas na gawain at iba pang illegal na aktibidad. Binabanggit din po ni Direktor Matibag na posibleng may kaugnayan ng grupo sa mga nakaraang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Abay, malawak na pala ito. Wala tayong kamalay-malay. Oo. Teka lang, yung bata bang namaril ay miyembro? Miyembro ba dito? Ano ha? Patuloy naman daw po ang pag-profile ng NBI sa mga taong nagbahagi ng online na video ng pamamaril daw po sa Ateneo de Zamboanga University para matukoy kung may kaugnayan sila sa grupo. At nakikipag-ugnayan na raw po, nakikipagpulong na si Director Matibag kay Executive Secretary Ralph Recto, mga opisyal daw po ng Department of Information Communications Technology, DICT, Cybercrime Investigation Coordinating Center at mga kinatawan daw po ng Meta sa 13 Nuwebes para talakayin daw po ang investigasyon. Ayun. Oo. So, teka lang, paano kung halimbawa, kung ini-announce yung Director Matibag na sila nakapasok na, di maa-alarma ngayon itong grupong ito? Hindi, wala na nga daw eh. Ha? Parang nabuwag na? Nabuwag Hindi na-dismantle agad? Nawala na kaagad yung chat eh. Parang natunugan eh. Oo. Sige nga, pakinggan natin, Director Matibag. Director? People watching, so we will do a lot of profiling here. Ngayon, sinasabi kong may mga that was during the budget hearing, right? So yung groomers na to, in fact, sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa't may mangyayari. At nangyari nga. And we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano. It's just unfortunate, napasok namin yung group chat nitong mga to, but nag-collapse yung group na yan eh, for some reason. So we are monitoring this and we will seek the help of Meta. Sila yung mas may capacity na tumulong dito, and I'm also thankful to DICT and to CICC for sharing informations to us. Yung mga information na binibigay nila sa amin, nagagamit namin, and we'll do the parallel investigation. And I urge the administration of Ateneo de Zamboanga na mag-participate ng malinaw doon sa investigation. Ayun pala. So sa Tacloban incident pa lang, meron na pala silang idea. Di ba? Oo, doon pa lumitaw yun eh. Yung ano tawag doon? Yung groomer. Yung daw mga groomer. grupo. Oo. Aba, sana ho, sa lalong madaling panahon, hindi lamang yung chat group ang mabuwag, no? Kundi matukoy talaga. Ano, naka-base ba sa Pilipinas ito? Hindi yan. Hindi pa. Hindi. O abroad itong mga tao ito? Kasi lahat ng shooting sa paaralan eh. Di ba sa Thailand may nauna na? Oo, meron din. Oo. Ganon? Kaya nga merong proposal ngayon na ipagbawal na raw yung Facebook eh. Kasi yun ang nagiging bihikulo nila, yung Facebook chat, ganon? Parang ganon, oo. Hindi, akala ko pinadadaan doon sa isang games. Iba pa. Account. Tapos, sa isang games na yun, doon, may chat box ata doon, na doon sila nag-uusap-usap. Iba pa yung plano sa Facebook. Oo. Nako. Kung totoo po ito, nakakapangamba itong bagay na ito. Dapat siguro, sa lalong madaling panahon, kung ito ay seryoso, si Director Matibag, sa lalong madaling panahon, dapat mabuwag ito at may alarma sa mga bansa na may aktibong miyembro nito. Di ba?
tatalunin nito ang teroristang grupo pagka nagkataon. Mga bata eh. Bata, 12 anyos hanggang 19 anyos ang naisasama daw po sa grupong ito para gumawa ng karahasan. Mabigat ang pangyayari na yan. Ano ba ito? Dahil ba ito sa paglaganap na ng teknolohiya, Nelson? Kasama Kasi na. parang yun ang nagiging bihikulo nila, di ba? Ay, naku. Talagang nagkakaroon na ng katuparan. Darating ang araw, ang mga tao ay magiging magiging mapanganib. Tama. Di ba? Kaya pala itong yung kasama nating cameraman, nagbabago buhay na. Yun po. Director Matibag, sana, update niyo po agad kami, ukol sa bagay na ito. At ako interesado dito bilang isang magulang, Nelson, ha? Hindi naman kasi kaya ng yan, Pilipinas lang eh. Dapat yan talaga yung tulungan ng mga bansa. Yun. Halimbawa, meron kasi kung nandun sa ibang bansa yung mga yung nag-i-impluwensya, hindi paano natin nahabulin, di ba? Dapat yan talaga, may coordination. Gamitin nyo na yung nyo. Network. Yan. ICC. Kasi ICC samahan mo pala ito, di ba? Sa abroad ito. Abroad ito, pati lahat may mga counterparts ito. Interpol, di ba? Oo. Ganyan dapat. Tukuyin na natin yan. Bakit muna tayo? Para tayo magka-break na kaunti. Ito, nanonood daw po ngayon ang ka Meli Aquino, biyanan ng ka Butch Aguilion, at siyempre kasama Ian Aquino, Melanie Aguilion. Ayan. Thank you, ka Butch, ha? May pagbati ka pa dyan? Meron. Ang mga taga Masbate ay binabati natin sapagkat kahapon, sa August 27, ay birthday po ng Carinato Estrada Sr. Carinato, kamusta po kayo dyan sa Masbate? At happy birthday po sa inyo. Binabati po kayo ng inyong butihing may bahay, ang Ate Del, ang kanyang mga anak at maging mga manugang. Ganun din po mula kay Ka Joel Monteliano, ang KSM po ng Masbate. Masaya daw po. At lagi nakatutok sa ating palatuntunang 100% tsaka sa ganang mamamayan. Yan. Congratulations daw po kay Nicole Manalo na nakapasa sa katatapos na RMT board exam. Ano may RMT? Pagbati mula sa iyong daddy and mommy, Lloyd and Janice Manalo, ng buong Karama family, Dubai United Arab Emirates. Ayun. Congratulations. Ang mga taga Bislig City po naman ay binabati natin John Dale Talabok sa Mangagoy, Bislig City. At isama din daw po si Kuya Warren Falyado, Kuya Tuden at Kuya Jonathan Galsote. Ayan. Medical Technologies Licensure Exam pala yun. Ganon. Ayun. Si Joshua Jimenez naman, sabi niya, Jen, wag niyo pong kalilimutan pakibate. Alin yan? Mula po kay Jomar Daniel Gonzales. Anak pala ito ni Kuya Joel, Andrew Season ng San Fernando, La Union. At happy birthday po sa daddy ko, Tony Jimenez. Tony, happy birthday po sa inyo. Binabati kayo ni Kuya Joshua. At happy viewing din daw po kay Aris de la Cruz, ang kapatid po ng Oliver de la Cruz na nandyan po ngayon sa lokal ng Tondo sa Maynila. Yun. At happy birthday, kaya pala wala ang Derek. Kanina ko pa hinahanap eh. Derek? Happy birthday Derek Magtibay. Wow! Yan, Derek. Ibig sabihin, tabago ang Derek? Nagtago. Martes pa lang. Derek, sagot ko na sana eh. Oo nga. Meron pa isang nagtatago. Sino pa? Ayan pa. Ang Kajun Miranda. Ang Kuya Quirino Miranda. Ayan. Junior. Tunay na po, Quirino pala. Ganun ba? Kaya pala. Kajun! Nasa kabilang himpilan. Happy birthday po sa inyo. Puro kayo tago, ha? Yeah. Bukas ako naman na magtatago. Happy birthday kay Clarice Ann Javier. Pabati mula kay Ate R. Ate R. Happy birthday din kay Bogs EJ Aguarin ng Vallejo, California. At maligayang kaarawan po sa pinakamasipag sa aming compound.
Pinakamasipag, Ate Lisa Reñido. Ba? Happy birthday po. Pagbati po mula sa kanyang mababait na kapitbahay, Uy! the Sunrise Ladies. Yehey! Meron palang Sunrise Ladies, ha? Dapat talaga ganyan. Dapat may counterpart yan. Sunset Ladies din po. Ang Karina Garcia. Karina, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? Sana po ay okay na okay kayo, ha? Ang mga taga Kalinga, sabi naman ng Eric Perez, ako, masaya po kami ngayon. Happy viewing po sa lahat ng mga taga Kalinga. Yan, sabi po ng Kuya Eric Perez. Binabati Yan. naman natin ang mga nakasubaybay ngayon, Maybel Sanchez at Andrew Sales. Mula kay Ate Analicia Pecho. Yun. Ayan. Mamu Alice Cruz, magandang hapon po sa inyo. Ang Casandro Ternida, mga masisipag na pong Law Secretary ng Orchard, Singapore, Geraldine Humilde, Janet Donor at Julie Itang. Ayan, mga taga Orchard, Singapore. Ayan. 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 Eto naman, muna tayo, balita. Sige. Binabanggit mo kahapon si Colonel La Chica. Oo. Ano pang latest kay Colonel La Chica? Kaya mukhang- pala hindi tinatawag. Meron na palang internal investigation ng AFP sa kanya eh. Magkaiba naman yun eh. Iba pa ba yun? Oo, yun eh. Hindi man impeachment yun eh. Oo. Kasi baka magdoble-doble. Pero ngayon ito pala nasan ang latest para kay Colonel La Chica, tinapos na po ng AFP. Under investigation din pala siya sa AFP. Opo. Ito pong si Colonel Raymond Dante La Chica, na dati pong hepe ng security team ng Vice Presidente, VP Sara Duterte. Ginawa ito para mabawasan daw po ang pagdodoble ng investigasyon na meron din palang under investigasyon ng Office of the Ombudsman. Meron kasing Deputy Ombudsman for Military. Parang tatlo sa ngayon for military, tapos for police, tapos pang local officials. Ayon po kay Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson, iginagalang po ng militar ang jurisdiksyon ng ombudsman at ang karapatan daw po ni Colonel La Chica sa due process. Ipinaliwanag po ni Colonel Padilla ang tinatanggap ng ombudsman ang reklamo laban kay La Chica, kaya tinapos na po ng AFP ang kanila pong sariling investigasyon. Yun, alam niyo na po nangyari kay La Chica. Iginit po naman ni Gina Acosta, dati pong Special Disbursing Officer ng SDO ng OBP, na siya po'y nag-turnover ng mga bag na naglalaman daw po ng higit 125 billion pesos confidential fund mismo kay Colonel La Chica noon pong December 2022. At kinuwestiyon ng mga mambabatas kung bakit pinagkatiwalaan daw po ng confidential fund ng OBP sa mga security officers sa halip na panatilihin sa mga SDO na mas may pananagutan daw po sa pondo. At lumilitaw daw po sa investigasyon ng Kamara na sina La Chica at isa pang opisyal ng BPSPG na si Colonel Dennis Nolasco ay humawak ng confidential fund ng OBP. Ayon, Nason. Tignan natin. Sa ngayon daw po, ang estado pala ni Colonel La Chica ay nasa attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army mula po noong October 4, 2025. Yan. Nabanggit din po. Sabi naman nila Chica, I have never refused to appear or testify if lawfully called. I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restrictions. Ayun. Ibig sabihin, kung siya ipatatawag para sa investigo, walang dahilan para tanggihan niya ito. Ayun. At sabihin kung ano ang buong katotohanan. Yun. Pero Nelson, mayroong sagot dyan. Kasi kanina, nasaan ba yan? Sinulat ko alam ko papag-uusapan natin ito. Nag-press con kanina ang Kamara de Representante. At isa sa mga nabanggit na itanong, ito may kinalaman kay Colonel La Chica. Yan. At ang sumagot ay ito pong si Congressman Joel Chua. Ano sana ba yung sagot niya? Mahalaga ito malaman kasi ipatatawag ba o hindi?
Di ba kasi sabi, inaaral nila no? Kung ipatatawag pa o hindi na Okay. Di ko pa kita yung sinulat ko. Parang Nelson parang wala ng interes Yan sinasabi natin. na ipatawag ito pong si Colonel Lachica kung ang pag-uusapan ay ang impeachment trial. Confidential fund. Oo. Bakit? Siya naman ang gumastos Kasi nga siya ang tinuturo, di ba? Oo. Na, ito, yan sabi niya, ang House Prosecution Panel ay nagsabi, it may not need, may not need to call Colonel Raymond Lachica para daw po ma-establish ang alleged misuse ng 500 million pesos ng Office of the Vice President Confidential Fund na sinasabing key parts ng fund trail ay na-establish samantalang pinipresent ang kanilang hostile witness as hostile witness carries risks. Ayan. Ito nga pong si Colonel Lachica ay na talaga bilang officer ng Vice President Sara Duterte BSP Vice President Security Protection Group. Ayun. Binabanggit nga po dito na sabi po ni Congressman Joel Chua na si Lachica remains under consideration as a witness, but prosecutors must first determine whether his testimony would add to evidence already on record. Kasi nga, meron silang mga naunang pinatawag, Kumbaga, para sa kanila, kakailanganin pa ba namin si Lachica? Samantalang may mga nauna ng testimonya na nagpapatunay. Parang yun ang kanilang trajectory, Nelson, na nagpapatunay na talagang siya ang gumamit ng mga intelligence fund sa ilalim po ng Office of the Vice President. Sabi ni Congressman Chua, kung sa tingin namin matibay na ito, bakit ka maglalagay ng testigo na hindi ka naman sigurado kung ano sasabihin? Di ba? Ayun daw po. Binabanggit daw po nitong si Ginang Acosta sa kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court, tinatanong kasi siya ni presiding officer Di ba? Sabi niya, si Lachica ba? Sino pa yung sabi? Si Congressman Jervin Luistro. Di ba? Yung presentation nila kahapon, si Colonel Lachica ba ipatatawag niyo o hindi? Pero ngayon, doon sa kanilang press con nga po, mukhang hindi walang plano na ipatawag talaga itong si Colonel Lachica. Sabi niya, kahit na anong paliwanag daw po ang gawin ni Colonel Lachica, maliwanag na hindi siya otorisado na mag-disburse. At dito, maliwanag na merong misuse at may violation na sa joint circular. Ayon. So, parang in-establish nila, Nelson, na may violation talaga. At kung siya tatanungin pa, para sa kanila... Baka mawala yung violation. Para sa kanila, hindi na kailangan. Kasi nga, parang na-establish na based doon sa kanilang mga naunang testimonya ng mga witnesses. Para sa taong bayan na nakikinig, nanonood, parang itatanong na nila, yan nga yung key Kasi lahat binubunton sa kanya Sa kanya ibinigay yung pondo, siya ang gumastos. Hindi ba gusto nating alamin kung ano talaga nangyari sa pondo? Sinong tao makapagpapaliwanag nun? Si Lachica, hindi si Acosta. Hindi ba? Kasi sa kanya napunta yung pera. Si Acosta, taga-disburse lang, taga-kuha lang. Malay mo sabihin nila, Lachica na, kinuha ko po yung pera, dineposito ko sa account ni Vice President Sara Duterte. Ayun. Di talagang dinambong talaga, di ba? O kaya kinuha po yung pera, pinagagastos po namin kung saan-saan. Siguro sa assessment ng prosecution, Nelson, ay parang hindi gagawin ni Colonel Lachica na ilaglag si VP Sara Duterte. Kaya ang ginawa na lamang nila, i-establish na may violation. Siguro parang yun ang kanilang trajectory. Yun nga, strategy nga ng yun ang prosecution. kanilang strategy sa bagay na Pero ito. sa implikasyon yan, sa public opinion dyan, malaki yan. Kasi nga, naghaharap ka ng picture na tinakpan mo yung kalahati Na ang malaking part ng larawan na yon
nakila chika yung kwento. Aha. Para bang nagkwento ka ng isang nobela na sinabi mo na nagkaroon ho ng nakawan. Saan napunta yung pera? Sino to mga? Yun yung la chika na yun eh. Aha. Siyang tatanungin ba natin? Hindi na, dito na lang tayo. Okay na yun. Di ba? Sabi- Parang nagharap ka ng half-truth. Aha. Pagka half-truth, lies pa rin yun. Bagay, kulang. Meron, kumbaga sa hindi sa Hilaw. reasonable, Doubt. meron siyang reasonable doubt. Oo. Magkakaroon ka ng duda. Paano nga ako ipaliwanag nung la chika, di ba? Yun. Oo. Well, yun ang kanilang strategy. Siguro sa ang naisip punto. na nila, iharap ng defense. Diba? Ayan, siguro. Iharap ng defense kung ano ipapaliwanag nila chika. Pero it defeat the purpose din na lagi niyong isinisigaw ay katotohanan, transparency, Oho. at buong katotohanan. Hindi ba? Oho. Parang ang gusto niyo lang palitawin kung ano yung papabor sa inyo at pagka hindi na pabor sa inyo, ay gusto niyo nang takpan, di ba? Parang cover up din yan. Totoo. Well, tignan natin, kumbaga sa bandang huli, ay, kasi may meron ng parang, anong tawag doon, meron ng gustong, indirectly, Nelson, ang Senado, ang impeachment court, parang gusto na sabihin, imbitahan niyo sila, chika. Ayun nga. Parang yun ang punto naman ni Presiding Officer Chis Escudero eh. Kasi sa normal na investigation, Oo. fact-finding, doon ba, kumbaga sana, susundan natin kung saan... Hatid ng ebidensya. Yung tinuturo. Di ba yung tinuturo, yung pera nakuha, Oo. winidraw ni Acosta. Kanino bigay yung pera? Kay La Chica. Kay La Chica. Yun. Okay, tapos na yung kwento. La Chica, saan mo din nila ang pera? Yun ang Diba? wala, di ba? Oo. Bakit mo tatapusin doon? Yun. Mahalata kayo, di ba? Parang, well, again, sabi nga nila, parang doon sa basa ko lang kanya sa kanilang press con, Nelson, ang gusto lang nilang banggitin na may violation talaga doon sa punto na yun. Well, kung yung violation na yun ay sapat para masabi nilang guilty si BP Inday Sara, Hanggang doon na lang sila. Hanggang doon na lang sila. Oo. Pero kung para ipatawag pa nila sila chika sa part ng prosecution, baka hindi. Ngayon, abangan natin sa part ng defense. O kaya mas lalong lumulutang ngayon na ang talagang pakay nila dyan, i-convict. Aha. Hindi ho hanapin ng katotohanan. Kasi pag hahanapin mo yung katotohanan, it doesn't matter yan ba ay pabor sa'yo o hindi. Kasi katotohanan ang gusto mo eh. Tama. Pero kung naisip mo na, conviction tayo, yan may kasalanan agad. Oo. Hahanap ka lang ng ebidensya na pabor for conviction. Pero Ayan. pagka nakakita ka ng ebidensya na maaaring magpawalang sala sa akusado, hindi mo ililitaw. Iyon. Mali po yan. Ha? Mali po Well, yan. sana magbago ang kaisipan, Nelson, ha? Hindi magbabago. Ako umaasa. Sana, tingnan natin, Well, mga kalipunan ng mga abogado ito eh. Hindi pa nga Di ba? nila pinafile, convicted. Kasi kailangan mo kumbinsihin ng senator judges eh. Doon sa part nila. Kasi kung yun na ang gustong sabihin, indirectly, yun ang sabihin na gustong sabihin ng mga senator judges, ayaw nyo gawin. Hindi, baka hindi nyo makumbinsi yung mga senator judges. Ewan ko lang kay Senador Lito Lapid, di ba? Ayun O na nga, Senador Lito Lapid, hindi ka ba nagtataka? Di ba sa mga kwento ng pelikula, dapat masusundan natin. Ba't ayaw ipatawag sila chika, Senador Lapid? Hindi mo ba gusto itanong yan sa prosecution? Tsaka dapat malaman niya kung sino yung lapid na nakatanggap. Ayan nga, oo. Hindi naman kay... Si Colonel La Chica makakasagot Hindi naman dun. si Acosta eh, di ba? Oo, hinahanap mo kung sino yung lapid. Itanong mo doon kay La Chica, patawag ninyo. Yan. Oo. At sa latest, Nelson, ito naman, bago na pala yung nakaharap ngayon sa witness stand, ito pong si Limuel Ortonio. At sa balita natin, inamin daw po ng Office ng Vice President Staff, Lemuel Ortonio, na magkaiba ang pirma ni Vice Presidente Sara Duterte sa dalawang dokumento kaugnay daw po ng confidential fund. Itinaas ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang pagkakaiba ng pirma ni Duterte sa isang dokumentong may petsang September 16, 2022 at request letter para daw po sa confidential fund na may petsang August 22, 2022. At kinumpirma naman ni Ortonio na parehong pirma ni Duterte ang mga ito at posibleng magkaiba ang pirma ng magkaibang dokumento. Kinumpirma rin po ni Ortonio ang pirma ni BP Duterte sa liham na humihiling ito ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022. At ayon pa po kay Ortonio, direktang galing kay BP
ang hiniling na 25 million pesos at hindi ito dumaan sa karaniwang administrative assessment o budget recommendation ng ibang administrative units ng OBP. Kinumpirma rin po ni Ortonio na na-withdraw at na-disburse ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang December 31, 2022, batay po sa mga opisyal na liquidation receipt. Yun po ang latest sa kanilang impeachment trial sa araw na ito. Oh. Sino yung abogado ng prosecution ngayon? Yan, D.B. Nagracia. DB Nagracia ba yun? Pinainom pa nga ng salabat eh. Bakit? Wala ng boses? Sabi niya, medyo... Sino nagbigay ng ano? Si Cheese? Si Cheese. Ba, talaga si Cheese, mababait talaga Sabi kapag... niya, baka gusto mo munang uminom ng salabat. Ayun. Sino tinanong na kumain na huba kayo? Kahapon pa yun. Kahapon pa ba yun? Sabi at... May tinanong din kumain ngayon? Kung kumain na pa kayo. Ay, itong si witness kanina. Ayun. Ano sagot nung ano? Hindi rin nakakain eh. Ay, yung kahapon hindi rin nakakain. Hindi rin nakakain. Ikaw upo sa witness na. Talaga namang malilimutan mong gutom na eh. Ay, nako. Anyway, yun po ang ilang mga mahalagang pangyayari sa araw na ito. May nakalimutan pa tayong batiin. Sino yan? Teka, baka magtampo. Oo nga. Oo. Pero alam mo ba, bago tayo magtapos, meron pa rin, buhay pa rin pala yung panukala na wag nang ituloy ang Barangay Sangguniang Kabataan election sa November. Mukhang naaprubahan na nga sa Senado. Extended din naman yata eh. At ganun din sa House, Jen. Oo. Mukhang, ang COMELEC gumastos sa ata na ng ilang bilyon. 5 bilyon na yata nagagastos. Ay, hindi naman nila pwede nga hanggat walang batas na pumipigil. Ayun problema. Ayan at i-extend sila ng ilang taon pa? 5? 5 years. Pag talaga na sa batas. Ang matutuloy sigurado yung BARM elections. Oo, yung parliamentary elections natin sa BARM. Ayun hong barangay at saka SK, ilang araw na lang din yan eh. So November 2 eh. Yan. Tignan natin kung matutuloy o hindi. Pag ilang taon na ba ang barangay ngayon? Nakakatatlong Tatlong extension na ba sila? Postponement, matatanda na nga yung SK. Lolo na yun. Ganun ba? Ay, nako. Anyway, salamat po ng marami. Bukas tayo magkita-kita. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5. Samahan nyo kami sa mga balitang kompleto, totoo, kasama ang dalawang gwapo, 100%. Bye!